tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malagim na balita ang yumanig sa buong komunidad ng mga humanitarian workers sa South Sudan matapos tambangan ng isang convoy na nagresulta sa agarang pagkamatay ng 5 tapat na manggagawa. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa United Nations, labis ang kanilang kalungkutan sa nangyaring marahas na pag-atake sa Jonglei State noong Lunes. Ang insidenteng ito ay muling nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga naghahatid ng tulong sa mga lugar na may aktibong labanan. Inihayag ni UN spokesperson Stefan Dujarric sa isang press conference sa New York na ang 5 nasawing humanitarian workers ay sakay ng isang convoy na pinatatakbo ng isang lokal na kasosyong organisasyon. Naganap ang madugong pananambang sa Duke County na matatagpuan sa Jonglei State. Bukod sa 5 nasawi, may adat pang manggagawa ang malubhang sugatan at naiulat din na may ilang sibilyan ang namatay o nasaktan sa naturang insidente. Mariing kinondena ng United Nations ang karahasang ito sa pamumuno ni na Resident at Humanitarian Coordinator Ramanahan Balakrishnan at spokesperson Stefan Dujarric. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin ng mga opisyal ng UN na ang sasakyan ng convoy ay malinaw na may marka bilang isang humanitarian mission. Ang ganitong uri ng pagkakakilanlan ay dapat sanang nagbigay sa kanila ng ligtas na daan at proteksyon sa batas. Ayon pa kay Dujarric, ang anumang uri ng pag-atake sa mga humanitarian workers ay hindi kailanman katanggap-tanggap at ito ay isang malinaw na paglabag sa ilalim ng international humanitarian law. Nanawagan ang United Nations ng isang mabilis at malalimang investigasyon upang matukoy ang mga responsable at mapanagot sila sa batas. Ang kaligtasan ng mga nagbibigay tulong ay dapat na maging pangunahing prioridad sa bansa. Ipinapakita ng mga opisyal na datos na ang bansang South Sudan ay nananatiling isa sa pinakamapanganib na lugar para sa mga aid workers sa buong mundo. Ayon sa UN, mula pa noong Enero ng taong ito, mayroon ng 29 na humanitarian workers at mga kontraktor ang nasawi dahil sa karahasan. Ang bilangan na ito ay patuloy na lumalaki habang ang krisis sa seguridad sa bansa ay hindi pa rin napanunuri ng pamahalaan. Ang John Dow Foundation o JDF, ang lokal na organisasyon na nagmamay-ari ng convoy na tinambangan, ay naglabas din ng kanilang pahayag sa Facebook kamakailan. Ayon sa kanila, ang convoy ay naglalakbay sa pagitan ng Paiwal Payam at Pahut sa Panyang Payam sa Duke County nang maganap ang trahedya. Ang kanilang mga tauhan ay pabalik lamang sana mula sa isang pagsasanay na suportado ng World Food Program ng United Nations. Inilarawan ng John Dow Foundation ang insidenteng ito bilang pinakamalungkot at pinakamabigat na kabanata sa buong kasaysayan ng kanilang organisasyon. Sa kabila ng maraming taon ng pagharap sa iba't ibang pagsubok at kawalan, ang pagkawala ng 5 mahahalagang kasamahan sa isang iglap ay nag-iwan ng malalim na sugat. Humingi sila ng panalangin at pakikiramay mula sa publiko para sa pamilyang naulila sa trahedyang ito. Ang pananambang na ito ay nagaganap sa gitna ng lumalalang sitwasyon ng seguridad sa buong South Sudan. Kamakailan lamang naglabas ang UN Peacekeeping Mission o UNMISS ng isang bagong ulat na nagpapakita ng nakababahalang pagtaas ng karahasan. Mula Enero hanggang Marso ng taong ito, higit sa 760 tao ang naiulat na napatay sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa mga armadong sagupaan at labanan. Ang bilang ng mga nasawi sa unang bahagi ng taon ay nagpapakita ng 89% pagtaas kumpara sa nakaraang quarter. Ang ganitong uri ng biglaang pag-angat ng karahasan ay nagpapakita na ang sitwasyon sa South Sudan ay mabilis na lumalala. Ang mga sibilyan ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa digmaang ito habang ang mga awtoridad ay nahihirapang ibalik ang kapayapaan sa mga rehiyon. Bukod sa napakataas na bilang ng mga namatay, naitala rin ng UN Peacekeeping Mission ang isang matalim na pagtaas sa mga kaso ng conflict-related sexual violence. Ang ganitong uri ng karahasan ay madalas na ginagamit bilang sandata ng digmaan na nagdudulot ng matinding trauma sa mga kababaihan at bata. Ito ay isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao sa bansa. Dahil sa lumalalang sitwasyon, si Anita Kikigebeho, ang Special Representative ng Secretary General at kasalukuyang pinuno ng UNMISS, ay nanawagan sa lahat ng panig na kasangkot sa gulo. Hinimok niya ang mga ito na tuparin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng international humanitarian at human rights law.
Ang proteksyon ng mga sibilyan at mga manggagawa ay dapat igalang anuman ang takbo ng politika at labanan. Mula nang makamit ang kalayaan noong taong 2011, ang South Sudan ay hindi na nakaranas ng pangmatagalang kapayapaan. Ang bansa ay dumaan sa sunod-sunod na madugong digmaang sibil at etnikong tunggalian. Ang mga hidwaang ito ang nagbunsod sa isa sa pinakamalalang krisis sa humanitarian sa buong mundo kung saan milyon-milyong mamamayan ang umaasa na lamang sa tulong mula sa labas para mabuhay. Para sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa buong mundo, ang balitang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kapayapaan at ang sakripisyo ng mga taong nagtatrabaho sa mga mapanganib na lugar. Ang mga humanitarian workers ay walang ibang hangarin kundi ang maghatid ng pagkain, gamot at pag-asa sa mga biktima ng digmaan. Ngunit madalas sila mismo ang nagiging target ng mga armadong grupo na walang pakundangan sa batas. Ang pag-atake sa convoy ng John Doe Foundation ay nagpapakita rin ng malaking kakulangan sa seguridad sa mga pangunahing daanan sa South Sudan. Maraming mga kalsada ang kontrolado ng mga lokal na milisya o mga bandido na naghahanap ng pagnanakawan. Dahil dito, ang pagpapadala ng tulong ay nagiging isang misyong tila sugal para sa buhay ng mga driver at mga volunteer na naglalakbay sa mga liblib na komunidad sa bansa. Ang rehiyon ng Jonglei State kung saan naganap ang pananambang ay matagal nang kilala bilang isang pugad ng etnikong karahasan at agawan sa mga ari-arian tulad ng baka. Ang mga lokal na alitan ay madalas na humahantong sa malawakang labanan na lumalagpas sa kontrol ng lokal na pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, ang mga ahensya ng tulong ay nahihirapang magpatuloy ng kanilang mga programa para sa nutrisyon at kalusugan. Ang World Food Program na sumuporta sa pagsasanay ng mga tauhan ng JDF bago ang pag-atake ay nagpahayag din ng pakikiramay. Ang kanilang pakikipagtulungan sa mga lokal na NGO tulad ng JDF ay napakahalaga upang maabot ang mga pinakamahihirap na pamilya sa South Sudan. Ang pagkawala ng mga sinanay na manggagawa ay isang malaking pabalik na hakbang para sa mga proyektong naglalayong labanan ang matinding gutom sa bansa. Maraming bansa ang nagpahayag ng suporta sa panawagan ng United Nations para sa hustisya. Ang mga diplomatikong kinatawan sa South Sudan ay nagkakaisa sa pagsasabi na ang kawalan ng parusa sa mga gumagawa ng krimen laban sa mga aid workers ay dapat nang matapos. Kung walang seryosong aksyon mula sa pamahalaan ng South Sudan, ang mga internasyonal na ahensya ay maaring mapilitang bawasan ang kanilang mga operasyon. Ang banta ng pagbabawas ng tulong ay isang malaking sakuna para sa bansa. Higit sa 70% ng populasyon ng South Sudan ang nangangailangan ng ilang anyo ng tulong para mabuhay. Ang anumang pagkaantala o paghinto ng mga operasyon dahil sa takot sa seguridad ay direktang magreresulta sa gutom at pagkamatay ng higit pang mga sibilyan, lalo na ang mga bata at matatanda sa mga evacuation camps sa rehiyon. Sa kabila ng mga panganib, marami pa ring mga lokal at dayuhang manggagawa ang nagpapasya na manatili sa South Sudan upang maglingkod. Ang kanilang katapangan ay kahanga-hanga, ngunit nangangailangan ito ng mas matibay na suporta mula sa pamahalaan at sa mga peacekeeping forces ng United Nations. Ang pagpapalakas ng mga patrol sa mga pangunahing kalsada ay isa sa mga nakikitang solusyon upang maiwasan ang pananambang doon. Sa pagtatapos ng ulat na ito, muling nananawagan ng buong komunidad ng mga nagtataguyod ng kapayapaan na huwag nating kalimutan ang sakripisyo ng 5 manggagawa na nag-alay ng kanilang buhay sa South Sudan. Ang kanilang alaala ay magsilbisa ng inspirasyon upang patuloy na ipaglaban ang kaligtasan at karapatan ng bawat tao sa gitna ng digmaan. Manatili tayong mapagmatyag sa mga pandaigdigang balita dito sa ating bansa.